part ng Hello Dapat ano na lang, hindi na hair follicle, ano na lang, laman loob follicle. Laman loob drug test. Babawasan yung puso mo, babawasan yung atay mo, babawasan yung baga mo para sure. Pinatay mo na, Jay. Ay, naku po, may kabe, tama ka na nga. So, dito tayo. Eto na. Marcoleta nananawagan ng drug test kay Marcos Jr. Play. Yeah. So yung pag-aalala din ay nandoon. Opo. Paano halimbawa yung palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo. Paano nga ito matutuldukan, Kong? Yun, kailangan matuldukan at kapag ka tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag ka inuna mo yung interes ng bansa mo, opo, yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa. Ngunit ngayon may lumitaw na isang controversial na video. Okay. Sa mga pages, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay nagsip na sa panig ng Pangulo. Ang sinasabi mo, baka mamaya, kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson, dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. At saka hindi masasabi talaga naman ang matibay at katibayang, hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan ko, yun sa video na yun. Ngunit nga, hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala kaya nga lumalawak Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan? Para yung kontrobersya na yan, mamatay kagad. Well, kung sa pangkaraniwang tao kong hindi siguro pang-iwan ko lamang, ang sagot na lang talaga dyan, walang iba kundi drug test. Para mapabulaanan mo, ako, limbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Ang tapang ng Net 25, no? Kung kita mo hindi eto dito mo yung Net 25, mag-ingat-ingat kayo Mga matulad kayo sa SMNI naku po. Pero ewan ko lang kung kaya ng gobyerno to. Iglesia ni Cristo. Iko Jen, pwede nating imungkahi na kayo sa Pangulo. Tama ba? Iglesia ni Cristo ang Net 25? Pakikorek ako sorry. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung pambansang estabilidad, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na dedmahin mo lang yan, Mr. President, kasi Iglesia, you cannot dignify sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan. Halimbawa, ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang burden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan na proseso bago mo masiguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Pagiging... Yun. Alam nyo tong sinasabi ni Marcoleta. Wait lang tingnan natin. Baka nagkakamali ako. Marcoleta. Ito din po yung binabanggit ni Pangulong Duterte dun sa statement niya nung lumabas ang pulburon video, no, na sinabi ni PRD na magpa-drug test ka, magpa-hair follicle test ka para matapos na yung issue. Kasi hanggat hindi mo ginagawa yon, tuloy-tuloy pa rin yan at mapag-uusapan at tatanungin at mapapaisip yung mga tao na totoo ba o hindi. Kasi iba kasi yun di ba? Na mag-hair follicle test ka, may ebidensya ka na hindi ako ganito. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Stable ng ating pamahalaan. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials natin na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring
magiging resulta nito. Kaya madalian dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, yung pagdidignify, hindi na importante sa akin yun Okay, Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan ay kapanatagan ng aking bansa. Bagay, pwede kung ang katumbas nito ay lalong magiging matwid yung moral compass ng Panguluhan din. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa. Katapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yun, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Kasi walang iniwan sa dyan para kang isang, anong tawag doon, yung mga pumipinta na aalisin mo pa yung putik. Kung paggawa mo ng yung obra maestra, na kung isang interes ng bansa mo, isang bagay na dakila rin sa iyo yun responsibilidad mo yun Ngayon, bakit ko papayagan ngayon na bato na sila ng bato? Kinakailangan iwasan ko yun. Siguro, ang gagawin ko drastic din halimbawa. Sarhang ko siguro yung bintana para wala nang makapasok. Ibig sabihin, meron kang gagawin na mabisa, madali, at mapagtitiwalaan ng ating mga kababayan. Kapag nangyari yun, di sarado yung sarado yung usapan. Tapos na yung issue. Di ba? Palagay ko dyan, siguro kung kinakailangan sulatan ko ang Pangulo, kaya yung lagi kong ginagawa, tinetext ko yung kanyang anak, yung aming senior si Sandro, Deputy Majority Leader, para ipaalam ko lamang sa kanya na pinakamabuti siguro dyan. Hindi, tama itong sinasabi ni Marcoleta kasi una-una, nadadawit na yung asawa mo, nadadawit na yung mga anak mo, bakit ayaw mo pang gumawa ng hakbang? So kung ang tamang pagkakataon lang para or isang dahilan tawag dito, tamang pagkakataon lang ay yung hair follicle test na gagawin mo para matigil na yung issue na yan, edi gawin mo na. Kasi una-una, mga anak mo, pati anak mo, damay na. Hindi ko naman sinasabi na totoo yung mga sinasabi nila, ha? Oo, disclaimer. Pero kung kaya nga kagaya ng sinasabi ni Marcoleta, tangina kasi, ultimong asawa mo, anak mo, minsan nga pati buong pamilya nyo, hindi na sinasabihan na mga gumagamit. Kung nagpa-hair follicle test ka na, edi tapos na yung issue, sarado na, wala na mapag-uusapan kasi may hawak ka ng ebidensya, pinatunayan mo na. Hindi lang natin alam ba't hanggang ngayon, ba't hindi niya pa rin ginagawa? I don't know. Address na natin ng diretso. Walang galang na sa payo ng ibang advisors niya. Kasi ang aking tinutukoy dito, yung madali ang pagre-resolve. Yung mabilis na maisantabi. Once and for all, i-address natin, wala na yung patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi lumalim. Pagka natapos ito, hindi ka madidistract sa iyo. Hoy, Don Mar, salamat. Don Mar, nag-abala ka pa. Loko to. Pero thank you ha. Thank you Boss Jay, pang coffee, stick boss. Laki ang pang Starbucks na yan, hoy. Pang Starbucks na namin yan sa Baguio. Ito kami Baguio bukas. Sino gusto sumama? Mag-entrance muna kayong tigwa 1K sa akin. Joke lang. Pero kailangan ko yun. Wala akong panggas. Charot. May panggas na pala. From Banat Bay. Pang toll gate na lang. Pang toll gate. Pang pang restaurant na lang. Mahal daw mga kainan dun sa Baguio, di ba? Di, kapos pala yung 1,000 kasi full tank ng motor ko 700 na edi baka 2 full tank yun, kulang pala no. Tuloy natin to. Yung gawain din. Hindi naman kaya kung maging patibong, maging bait lamang ito kasi alam niyo naman ang paratang, wala hong katapusan nito. Lahat baka naging negative. Kutob ko, Boss J, walang susuportahan ng INC sa eleksyon na nasa
nasa ticket ni Marcos dito pa lang sasabihan na si Marcoleta na wag iboto ng INC ang mga nasa ticket ng 2025 ni Bangag. Malamang. Yan din ang kutob ko. Kasi hindi babanat ng ganito to. Una, nasa istasyon sila. Net 25 yan. Isa sa mga popular na mga channel yan dito, di ba? Malamang sa malamang hindi susuportahan yan. Ang masama pa dyan, sumuporta yan sa 2025 eleksyon na partido ng mga Duterte. Diyan sila mayayari. Dalawa lang naman ng isa ang INC sa pinakamalaking membro ng isang relihiyon dito sa Pilipinas, pero ang INC kasi hindi katulad natin ng mga Katoliko yan or mga Katoliko na iba-iba ang gustong sila kasi may rules sila na dapat kung ano yung sinabi ng head na ganito ang iboboto nyo, yun ang iboboto ng lahat. Ilang milyon yung mga yan. So may pagkakalagyan ng mga botante ni Bangagers dyan. PM ko sa'yo, Jed. Ano yan? Anong chismis yan? Mukhang dito na nagka-jowa si AJ Banateros, ha? Jeb, ikaw ba jowa ni AJ? Wala lang, chismoso lang. Bakit pa? Haha, true. Wala ka mapupulot aral lalo na kay... Ano ba yan? Putang na yan. Ano ba yun? Naka-line up yan si Marcos. Kita ko. PDP, Boss J. Naka-line up yan si Marcos. Ano daw? Okay. Baka mamaya panibagong paratang na naman ang ikulapol sa Pangulong Bongbong Kong. Hindi siguro mangyayari yun. Ganun ho. Kapag sabi ko nga sa iyo, ay yung gagawin mo ay isang mabisa at mapagtitiwalaang paraan. Okay. Para sa ganun, yung ginawa nilang ito ay talagang mawalan ng saysay. So kahit na ano pang gawin mo, para kang yung isang bata na nakalagay sa literature, the boy who cried wolf, di ba? Opo. Sinabi niya ng ganito, pinaniwalaan siya. Pagkatapos nagsalita na ng pinaniwalaan, ngunit sa pangatlo ay nabuking na siya. Opo. Hindi ko naman sinasabing may pangalawa pa. Pero ako, sa gusto ko, sa kauna-unahang pagkakataon, birahin mo na. Makipag-head-on ako. Alam mo ako, siguro ito naman, alam pa ng Pangulo ito. Bago pa ako sumama sa Uniteam Gen. Opo. Marami ang kumakandidatong Pangulo noong 2022 Gen. Alam mo naman yun, ano? Opo. Pero ako, ng siguro bansa. Tama. At kaayusan at pagkatapos ay yung pagkakaisa. At pagkatapos yung pagtitiwala. Yun ang gusto ko mangyari dyan, eh. Opo. Yung pagtitiwala ng ating mamamayan sa Panguluhan at magiging matagumpay ang kanyang administrasyon. Kaya ang aking mungkahi dyan ay magpa-drug test na lang siya. Kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong kabisado. Ano ba yung pamamaraan dyan? Meron kasi urine yan, merong blood, meron yung DNA, meron ding sa part ng hair. Dapat na lang, hindi na hair follicle, na lang, laman loob follicle. Laman loob drug test. Babawasan yung puso mo, babawasan yung atay mo, babawasan yung baga mo para sure. Pinatay mo na, Jay. Diba? Yun. Laman loob drug test. Stomach drug test na lang. Para sure ball, diba? Oo, atay na lang itis. Nilagyan ko lang ng konting patawa. Follicle. Pero ako kung ano yung pinakamabisa. Ayun nga, tapyasan yung baga, tapyasan yung atay, tapyasan yung puso. Mga kahit tiggang ganito lang kalalaki sa kuko, tapyasan yung kapiranggot na utak. Yun, sureball yun. Sureball. Pagtapos ng test, patay ka.
Kinabukasan, bakit nanghihina ako? Bawas-bawas na pala yung laman loob mo sa kakatis. Paano? Hindi nag-success yung unang test. Di pa ni bagong bawas na naman sa atay mo. Ay, naku po. Ay. Buisit. Importante kung ano yung pinakamabisa at kung ano yung pagtitiwalaan ng mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong mapupuna o wala silang sasabihin na hindi totoo. Hindi, lahat kasi kinakailangan ito ay conclusive. Ayun, opo. Ibig sabihin wala nang puwang yung pagdududa. So kapag ka sumailalim siya sa isang mabisa at mapagtitiwalaang drug test, conclusive na yon, wala nang tanungan ngayon. So magiging resulta ngayon Jen, magiging payapa tayo. Wala nang mahihinto na yung issue ng droga. Biglang mahihinto yan. Tama. Yun ang kailangan natin. Sa palagay ko, yun ang dapat niyang gawin din. Controversial na video nito. Yeah. So yung... Wait lang ano yan sabi dito? Tsaka, nakikinabang ang mga politiko sa INC kasi laging lapitin ng politiko yan eh. Sa tingin ko, hindi i-endorso ni Ka Eduardo Manalo yan. Mga bata ni Marcos, malamang sa malamang. Oo. Kaya tsaka ito si Kong, kasi mga ganitong bata, 'di ba congressman to? Kung tama ba, congressman? O anong tawag dito kay Marcoleta? Tanga yung mga ganitong banat ni Marcoleta. Ang dami-dami niyang binabanatan, baka ipatanggal din 'to eh. Pero hindi nila magawa kasi nga bakit tahimik ka na? Hindi, sapukin na lang namin sila pag nakita. Ayaw na namin magsalita sa live. Sapukan na lang, suntukan na lang. Anong oras kayo mag-rides bukas, Jay? Umaga, alas 3 ng madaling araw. Mamaya, punta na ako ng meeting place, meet up place. O kung saan magme-meet up. Mamaya alas 3 ng madaling araw. Dito mo pa talaga tinanong sa live, no? Ang galing mo din, AJ, no? Visit. Yung pag-aalala, Jen, ay nandoon. Opo. Paano, halimbawa, yung... yun nga, may controversial na video na sinabay pa sa kanyang zona, Kong. Yun na nga, nung umpisa kasi, wala naman sila, puro salita lang. Tama lamang naman na wag na niyang pansinin. Opo. Ngunit bigla ngayong nagpalitaw ng controversial video na kung titingnan mo nga, mabibigla ka. So wag na natin sisunuhin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ang gusto nating mangyari rito ay madali nating maayos ito sa magitan ng pagbibigay ng o paggawa ng isang aksyon na kung saan mismo ang Pangulo ang gagawa ng matinding pagpapasya na, sige, yan lang pala pinag-uusapan natin eh. Sige, isa lang ninyo ako sa isang pagsisiyasat kung anumang medical ang gusto nyo at lahat ng representative, sige, isama na ninyo. Yan. Isama na ninyo at makita na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ayan. Ngayon, anuman ang mangyari doon, alam ko na yung kaganapan na yun, Jen, sapagkat pinagtibay at naging mabisa at naging katiwa-tiwala ang pamamaraan. Conclusive yun, Jen. Opo. Matatapos tayo doon. So, yung controversy will rise and fall doon sa pagsusuri na ang Pangulo na mismo ang magboboluntaryo na gawin. Wala. Yun, ganda nung sinabi ni sang-ayon ako dun sa sinabi na yan lang naman din kasi ang ewan ko bakit pero palakpakan natin ng Net 25 na itatapik nila tong ganito guys sa TV5 sa TV5 1PH sa GMA ABS hindi natatapik tong ganito guys. Maraming salamat po, Ma'am Rich. Thank you sa pag-member. Yung mga nakakaluwag-luwag dyan, pindutin nyo lang yung join button, baka naman. Hindi ko alam kung sa Batangas ba kami o sa Baguio eh. Pero sana Batangas lang, malapit-lapit.
Okay, no? Okay na okay. O, panalo ang Net 25. Kasi lahat ng alam naman natin, lahat ng mainstream media ngayon wala alam niyo na yun. Tikom mambibig. Yung mga dapat ibalita, puta na, mapapanood mo ngayon, puro pugo. Pagdating naman ng YouTube, kukak. Kukak. Si Kukak, nyor, kukak. Wala na nga tayo ibang mapanood sa mainstream media. Putay na, yung mga kasamahan hindi pala kasamahan, yung ibang mga vlogger, iba-iba din yung binabot. The Junior. Abad ako. Nag-PM ako, Ma'am AJ. Nag-PM ako. Visit ka tayo. Isa ka din eh. Ay, naku po. Meron pa dito video about sa pulburon. Wait lang, asan na yun? Dugtong na natin to ha. Dugtong na natin.